solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit na binabalik-balikan. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo ng bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito. We'll keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit na binabalik-balikan. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo ng bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Lumapit mismo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang isang 60 anyos na babae matapos mabiktima ng love scam. Ayon sa salaysay ng biktima, nakilala niya sa isang dating app ang isang British doctor na base sa Brazil. Bagamat wala pang 2 linggo na nag-uusap ang dalawa, sinabi umano ng doktor na mahal na siya nito matapos ma-love at first sight sa kanya. Mahal niya lang yun daw. Ha? Ba't mo ako mahal? Nagulat ako. Love me instantly, you love me, sabi niya. Yes daw, bakit? Love at first sight, sabi niya. Nagpakita umanong doktor ng kanyang flight ticket papunta sa Pilipinas. Pero pagdating sa immigration, hinold umano ang dayuhan, pati ang cellphone at bitbit nitong malaking halaga ng pera. Matapos nito, isang empleyado ng Bureau of Immigration na nagpakilalang Mariel ang nag-message sa biktima at pinagbayad ito ng 20,000 piso para ma-release ang dayuhan. Hinala ng biktima, iisa lang ang nagpapanggap na empleyado at ang dayuhan. Umabot ng 51,000 pesos ang nalimas na pera sa biktima. Matapos nito, agad nang lumapit ang biktima sa CICC para humingi ng tulong. Okay naman, parang pili ko komportable ako. Sana nga may ma-resolve dito. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng CICC para tukuyin ang pagkakakilanlan ng sospek. Kung kayo man ay naging biktima ng anumang scam online, maaaring i-report ito sa 1326 at maging sa aming social media accounts. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services.
isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Nato na oras sa kabarangay, medyo na kita 7 minutos na, nakalabay alas 2. Maupay nga halag, welcome ha ato na taramdan na Info Centrum. Lunes sa Marso 9 kitaya na. At ipen pumida ito na iyo kahampang, kapod natin didiya Master Control Engineer Alcuin, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Pinaagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nakita iton ka alas 3 as usual. Kumusta ang panahon didahi iyo dapit? Sana okay la bisan ko na mauran-uran iton aton panahon yan ang mga oras. Ngani may dapira nga mga bungto dinhi aton probinsya han sinirangan Samar amuin nagdeklararhin suspension hadto na klase. Darahiton epekto hining mauran-uran nga panahon dinhi aton dapit. Pero din natin siyudadhan na Borongan na may na naman na klase ito na mga eskwelahan. Unina aton na pagtag-saan, ano ba ato nga mga bungto din na Eastern Samar, aton na waray na pasok, aton na eskwela. Ano ba kuno ini Ate Pen na nakakaapekto ito na kamauran na din aton na dapit? May dahini may low pressure area pero gawas pa ini hiton Philippine Area of Responsibility. So TRAF hiton low pressure area Ate Mila iton nagpapauran din aton habugos nga sinirangan na Visayas. Ngan nasa ring adto na pag-asa may dadagod hini medium chance. Medium chance nga mag-develop nga daha tropical depression within the next 24 hours. Gada man maarum la ito na kalangitan. So pag kita ito na didano ito na Eastern Visayas nga na syempre Eastern Samar sa alit hirot kita adto na mga biyahero. Ngani hala daw nga dilani kita pagtaga water interruption antes adton declaration hin suspension hin mga klase. Adi anay pagtaga water laanay kita. Adi adton pahibaro han Borongan Water District pahibaro ini nga dahadton nga tanan nga mga konsesyonaryo han BWD. May temporaryong water interruption dara ini hiton kalubog hiton tubig nga naawas nga dahiton gripo
ngan temporaryo la nga water interruption darahiton turbid lubog. Ang technical team yan na hiton na BWD amo nagtatrabaho para maibalik dayon adto na normal nga supply na tubig. Pwede ni adto na panawagan nga dahiton na mga concessionaire na BWD nga magtipid anay, magtipig. Pagtirok anay na bastante nga tubig samtang ginaasikaso pa ini nga kahimtang hiton BWD. Pasensya na, nasa ring adto na pamunuan na BWD adton dilatar. Padayon adto na pangaro ni rahin na pagintindihin ni. Adihin may dangayan hotline number para kung may daka mo mga pakiana Borongan Water District. Pwede ka mo magpakiana adi adton hotline number para hito na landline. May dahira landline ito na BWD 055-560-9548. Kung ano man nga yung mga problema. Adi naman ito na telephone number 0967-628-1085 nga na 0948-591-2563. Sumalay ni nga pahibaro hadto na BWD management. Ala daw, ini nga mga bungto nga nag-suspend May suspension hadto na klase nga adlaw March 9. Bungtuhan na Llorente maupay nga kilup di na naman LGU Llorente suspendido iton ira klase nga adlaw hangatanan ini nga level karagsingan from elementary or pre-LM nga dahiton ka tertiary level dara ini hiton kamauran-uran hiton panahon nga may adalawat ini assessment nagrekomendar ini adton MDRRMO di na nahabungtuhan na Llorente. So Llorente waray liwat hirayan na pasok kala pa maupay nga kilab liwat nga da naman General MacArthur nga tanan daman nga level di da Gen Mac suspendido daman yun ang adlaw nakadaini hadto na papost local government unit General MacArthur maupay nga kilab nga dakan Mayor Joel Baldo. Nakatag kita hini salit na baruan natin dayon na diretsyo suspendido liwat ito na ira klase pati liwat di da naman habungtuhan na balanghiga maupay nga kilup balanghiga pinaagi naman hadto na papost ni Mayor Dana Flinch Delira Attorney Dana Delira so ginsuspende gihapon adton klase pampubliko daman ngan private nga mga eskwelahan tika nga preschool ngadto daman tertiary may dangani hiniigi na pagawas nga executive order Attorney Mayor Dana Flinch Delira. So di gihapon LGU Hernani. So nakitanta na maini nga pa-post ni Vice Mayor Ponferrada, Dr. Socorro Ponferrada na LGU Hernani suspendido gihapon ito na klase pero dida bungto iton Hernani pati trabaho suspendido dida ira. So dirila ito na klase pati na ito na trabaho. Yan ang adlaw kay grabe naman bisan din aton dida pa na kagabi pa nga ni ini nga paru-pariyuhin pareho na mga nakinihi na bagyo kagabi adto na uuran maupay nga niya medyo hinuraw-huraw kami didi nagpapakita hintala hi Mr. San yan didiha amon syudad dito na Borongan pero madalimdum mostly cloudy pero sinirang ganda kanina kadali so dito habung to hiton dito habung to hiton Hernani pati iton na ira trabaho in suspendido gihapon. So tikang ini nga pa-post tikang kan Vice Mayor Socorro Ponferrada
LGU Ernani. Uy, Jennifer Golmatico, kumusta ito na panahon? Di na naman na barangay Kanabong. Patihi Ate Mern sa Portesa, maupay nga kulub. 26 degrees Celsius ito na aton temperatura yan na diniha aton syudad ito na Borongan. Kundi diha aton hamay capital site in medyo nahuraw ito na aton panahon yan pero dito iton ibang mga kabaranggayan Ate Pen natarihti ko no kami didi kalubog ito na salog didi Halooma River. So pagpakita lang mag-aga talaga aton na uuran dito iton Looma Barangays. Sige kuan kita. Keep safe ito na ato na mga motoristang labi na iton didaha mga flood prone area habugos nga sinirangan na Samar. May dana kita ka barangay 16 minutos na nakalabay haalas 2 dinila ato na Taramdan Info Centrum. Provincianistan Samar may Ala daw bangin kariyag niyo naman hibaro maghimohin bread and pastry pati na adton mason. Uy, damo ini ito naging kikinahanglan nga mga mason labi na kon nagkakamay-adahin na job fair. Good news ini. Kay damo ini ito na mga abrino nga mga skills training para yan ang tuig 2026 ito na Technical Education and Skills Development Authority. Nakalabay nga simana na bisita natin adton TESDA Eastern Samar maupay nga kalip nga dakanda Dr. Antonio Waniwan. Yan na palang first quarter ito na 2026 pagkadamo na haton na ginpapatuman yan nga mga skills training. Kay first quarter pala may na dinaloy nga pundo nga niha ato na probinsya nga sobrahin 30 million pesos. Oo. Asya na iniya na adiman ito na Provincial Training Center hain kuno Ate Pen ito na PTC Eastern Samar. Ito na PTC Eastern Samar adto ini himumutang bungto ito na giwan. Oo. So abriya na damo iton pira ini nga slots iton available. Iton PTC Eastern Samar may dayan na libre nga training. So karigsid nga na mga scholar ini iton magpapakasulod bread and pastry production NC2 ngan masonry NC2 dito ini hagiwan PTC Giwan ay larom ini hiton training for work scholarship program hiton TESDA iton head dito PTC Giwan he's Sir Lo. Oo, Mr. Lo. Mr. Israel Lo. Ayan, nahinumdum na kadto na first name. Nagkahiriabot kami hinidida naman Eastern Samar National Comprehensive High School. Maupay nga kalub dida PTC Eastern Samar Giwan. So ito na pamunuan hito na PTC Eastern Samar nakarawat na hira para hito na mga interesado nga mga aplikante na sabi nga kurso at bread and pastry ngan sugad man masonry NC2 pagkadamo ito na bread and pastry production NC2 may dahira 25 slots ito na masonry NC2 naman 65 slots. Berting Antofina maupay nga club. Uy, haro-harani nga daha iyo Berting Antofina kay ada kamoha Ernani. Waray pasok nga na waray trabaho di daha Ernani. Pa-shoutout Barangay Batang Ernani Eastern Samar. Ala, pwede ka mo hindi magpahimulos sa first come first serve kay may daman la slots sa yadaman la bread and pastry production NC2 25. Ito na masonry NC2 is 65. Sanlit paunahay inihiton slots ginaaghat kamo adto na qualified nga mga aplikante pag enroll kamo diretsyo
kay limitado la ini iton slots 25 for bread and pastry production NC2 ngan masonry NC2. Imagine ka naman la Kuya Berting ha, labot nga libre iton training, makakakariwat-liwat adton mga scholar hin libre nga assessment ngan training support fund, wow, or allowance, tatagan ka mo hin allowance durante kon pira ka adlaw iton pira ka adlaw iton iyo pag-eskwela kaupay hini libre nga assessment iton kun diri kamo kasi hini scholar, so may dahini bayad iton assessment, so pinaagi hini kay paru-pareho kamo ini mga eskola libre iton training assessment pati na may dadaman niyo allowance. So para maging qualified iton kwalifikasyon, kinahanglan iton aplikante 18 years old paigbaw iton age. High school, pwede college graduate. So kung high school, kinahanglan graduado high school. Ngada kahiton ka senior high graduate, kinahanglan waray kada man trabaho yana. Nga na diri kaya na eskwela or waray kaya na training, diri kaya na nagpapailarom hin training. Kay bangin may dadamanim naka-enroll ka damanhin another program hiton TESDA, so diri pwede. Kinahanglan mag-submit kamo ang mga applicants san masunod nga documents, duha nga one by one ngan 2 by 2 nga picture. Papasubmit gihapon kamo hin passport size nga picture nga may color, nga t-shirt ngan white background, nga usa daman nga photocopy hadton iyo PSA live birth certificate, nga usa nga photocopy hadton iyo high school or adton iyo college diploma. So diri pwede adton diri graduate importante graduado bisan naman la high school at siya pa kun may da ka college diploma. Pwede ka mo bumisita personal ngadto naman kun harani la kamo didto hagiwan hiton PTC pakigkita iniyo iton registrar di dahiton PTC Giwan. Da iton himumutang hain ba iton PTC Giwan ton ira address nga barangay 10 di dahagiwan. Pwede luwat kamo magpakiana para daman diri laanay kamo kumadto tumawag kamo di iton cellphone number 0962-148-9816 para hin kadugangan nga impormasyon. Ikaw ako ugupi ang este, ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi. Alright, so kabarangay pagpapadayon aton taramdan na info sentrum. May na kita 24 minutos na nakalabay alas 2. Nalilipay kita hini paanunsyo. Upay ini nga balita an binulaga aton nakalabay nga Friday han gabi ba ini? Oo, March 6. So nabasahan ta na ini mga late na maagahan na hadton na Friday adto na good news para inihan Eastern Samar State University campus Borongan campus an ESO main. Arambanim sangkay nga 100% adto na passing rate adton ira 32 nga mga examini an nga tanan nga inexamin didahan February last month, February 2026, adto na Philippine Nurses Licensure Exam nga tanan nakapasar. Wow! Congratulations! 32 out of 32. Nagrarayha iton Eastern Samar State University.
labot pahit, aadipahin makalilipay ano nga notisya kay ano kuno Ate Pen. Kay may adaliwat didahiton nga 32 ano nga nakapasar, may ada na hibulig didahadton top 10 mamay ka naman la ano. Oh, ikasyam na ngayon ini sunod-sunod ano nga permi 100% adto na passing rate hiton ESO main campus. Consecutive 9 years ano nga permi 100% iton passing rate. So ini pa daman mga fresh inihira nga nan graduar kumbaga hira nga tanan ano adton batch han kada tuig ano nga na-examine 9 years ago nga tanan nagpapakapasar. Wow, congratulations. Adi naman ka barangay hinunamain nga nahibulig didahadton na top 10 nag number 9. Wow, kilala ta ini. Kan Doktora Venus sa Curado inihiya bugto. Hinoy mi abing Curado taga Barangay Bato. Congratulations sa top 9 ini. Adto na iya naman na passing rate adto niya percentage no. An iya rating in 89.80%. Wow. Adto niya rating ano didahadton PNLE kon Philippine Nurses Licensure Examination. Congratulations. Siyempre iton pamilya ano ni Dr. Venus talaga naman nga proud ano kan Noemi abing Curado nga taga Barangay Bato. So dinihaamon syudad dano hito na Borongan upod haton top 10 nag-ikasiyam hiya. Didahini ano nga PNLE February adton ira eksaminasyon. Guruguti iyan na ano adton nakapasar kay national level adton passing rate national level 44.24%. Mamay ka out of 8,162 nga mga kinuha ano han exam 3,611 la no nakapasar waray nga ni pag katunga didahadton 8,162 sali talagang blessed ano adton nagpakapasar labi na din aton ha ESO main kay 100% and 32 nga inexamine nga tanan hira. Yada ano ginfa-flash didi hito naton la live stream adton 32 nga nakapasar mga registered nurse na hapaggayana. Salid gililipay no ito na pamunuan ito na Eastern Samar State University hapangunguna ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. mga bagong rehistrado nga nurse ngan sobra ano adton ira kalipay. Halakilawan naton kung hinuba adton nag-tap ano han nasabi naman nga eksaminasyon tagadiin adton nanguna hala aton kelawan didi adton kelawan naton tipigi aneste raihak isten sama pagursahan katauhan ikaw ako ugupi ang este. Waray ko gahisen no Engineer Alcuin Nakagurangan minayuyungan inataman lugar masayon ning katuan kadi pagsuduyhan Eastern Samar. no hala kalawan natin adton adton top 1 hala taga Tugigaraw St. Paul University ano Tugigaraw an ikaduha University of Mindanao Davao City. Ikatulo naman ang Veles College so dida ini Cebu. Tapos pariho nagtayhan FEU an Far Eastern University Manila. So may dahini didi palo
an ikaupat, University of the Philippines School of Health and Sciences. So dida ini palo Leyte. Tapos dinhi naman haton han ESO main. So may da pa ba? May da liwat from adton Kolehiyo di Santa Lourdes of Leyte Foundation. Uy, nahiupod number 10. Nga bungto, lawaan balang higa, hiporlos, kinapundan, MacArthur Giwan, Mercedes Salcido. Alright, so amo ini salit congratulations nga dakanoy mi abing kuradohan ESO main. So diniha aton syudad hiton Borongan. 31 minutos na kabarangay, nakalabay haalas 2. Kumusta na ito na mga parapliton diniha Eastern Samar? Rayhak, Eastern Samar. Yes, sige to nato nakadto kita haditi ay nagkakalap kita hin mga notisya. So eri nato na bawas nga ato na balikan ahaw Ma'am Maligaya Katuday, waray natin hitumani kanina. Pero nakakuha naman kita na impormasyon kay nasiring adto na Department of Trade and Industry Eastern Samar padayon ini hiraya na nakadto kasi field hira Maligaya Katuday ito na ato na chief ito na Consumer Welfare Division ito na DTI Eastern Samar, pero adihin na ito na nakuha nga impormasyon. Kay padayon iton paglibot-libot, ito na mga tauhan, ito na DTI, ito na Consumer Welfare Division na DTI, nga sugad man kabakyang nira ito na mga negosyo center. Magkaiba-iba nga mga bungto, diniha ato na probinsya. So DTI diniha aton Borongan weekly iton ira monitoring. So hopefully buwas maihatag ni Ma'am Ligaya adton na resulta naman na weekly monitoring. So dinhi aton syudad na Borongan. Kaya doon ako nakuha andito naman Dolores. Yadahi na mga pictures credit to negosyo center dito naman habungtuhan na Dolores. Ngatanan kasi hiton na aton mga local government unit na saring adto na DTI ngatanan na mayda mga negosyo center. So kung mayda kamo mga problema di dahiton iyong mga borubungto about prices ngan iba pa pwede iton i-course through nga dahiton negosyo center. So di dahiton Dolores sa nakalabay nga Friday. So nagkamayada hirahin na monitoring adton negosyo center pangunguna ni Bernardo Obayan. So nakatutok hira mga supermarket didahin na mga nga mga grocery store, hardware, construction supply stores, iba pa nga mga tindahan para ma-monitor nira ba adton pamresyuhan ang supply bastante pa ito na mga panguna nga mga parapliton ko na prime commodities. Patas ba makatarungan ba iton ira presyo? So may dahini balaod nga ni kinahanglan ito na mga tinda niyo bangin masudoy kamo ito na DTI iton iyo mga goods kinahanglan may da presyo. So dida pala hiton istante bubutangan na niyo hiton presyo. May da kasi hini tinatawag Price Act. So kikitaan ito nira nga ginpapasabot gihapon hiton DTI nga diri nga tanan nga mga parapliton hira iton may jurisdiction. So nasiring iton DTI an jurisdiction lahiton DTI kay danay pag-uumento hiton mga agricultural products iton ginkukuhaan ginpapakianhan ginsisita hiton mga konsumidor iton DTI iton mga agricultural products in kanan Department of Agriculture iton hira so dapat siya iton naga-update hiton mga presyo hiton mga agri products iton DTI naman nga tanan nga mga processed food kanan DTI iton hiya mga dilata nga mga produkto iton harina iton tinapay, bottled water, iton kape kanan DTI iton hiya, iton nga mga sabon nga panlaba, mga detergent, kandila,
mga school supplies kanan DTI iton hiya, mga materyales construction, mga hollow blocks, mga GI sheets, mga electrical supplies, mga bumbilya, pati na iba pa nga mga produkto retail establishments. Kaya naman nga nakada mga butika iton mga taga DTI. Kay syempre, may da mga butika nga nagbabaligya da may tira, mga bottled water, mga sabon, nga sakop hiton Department of Trade and Industry. So may dahiton mga tagsa-tagsa nga mga jurisdiction. Pananglitan ang mga agricultural products, iton nag-update iton pamresyuhan, iton supply, iton Department of Agriculture. So asyaitan natin na nahibaruan DTI. Ang mga medisina naman, iton Department of Health. It produkto petrolyo, Department of Energy. Waray pa naman kita hit dinhi nga asya yana iton main issue yana nga nagpapataka la hiton pamrisyuhan. Igin takay iton pinakaharani dinhi aton didto pa ita Cebu. Iton mga forest products naman DNR. So dinhi naman aton merkado kada semana iton Consumer Welfare Division na libot every week. So among nakadto kanina Hiramam Ligaya. So ginmo-monitor naman ang iba nga mga trading centers sa mga borobungto aton probinsya para masiguro adton tuloy-tuloy nga pagbabantay merkado. Sa ginaawhag DTI ito na publiko magin mabinantayon kita i-report niyo kung may ba nagpapanunubra di dahiton suggested retail price. So aton ini follow up ka na Ma'am Ligaya kung may da pa pag-umento labi na yan nga nag-increase na iton presyo it mga petroleum products nga buwas pamankunta iton pag-umento. Pero may ada na last week pa din aton syudad in pera nga ato nakita nga nagpaumento na. Ikaw ako istihanon 37 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. Padayon ka mo nga nagpipinamati mga labas nga mga notisya. Maupay nga kulub, di na naman habong tuha na maslug. Naging marisyo naman hira dito naman habong tuha na maslug kay syempre yan nga bulan hiton yan nga bulan hiton Marso titigaman iton Rabies Awareness Month. So nahibalita tanain nga very busy hiradok Melanie Osita. Atin ini daman kunta i-interviewon pero may da nakita pauna nga nakuha nga impormasyon ka na Doc Milay. Maupay nga club di da naman PVO Eastern Samar. Yan na nga ika-11 na hiton Wednesday na ito nationwide nga panbakuna kontra rabies nga makikiisa kita iton Provincial Veterinary Office sa Eastern Samar. Salitan na may dadida ginaataman nga mga ayam ngan uding dadaniyo nga diha PVO para naman mabakunahan. Nakalabay nga Friday nakadto na mga taga Provincial Vet, mga taga PHO nagburublig nga dahadton na LGU na maslug para naman i-launch adton Rabies Awareness Month. So adton pinaka-launching habugos nga Eastern Samar Rabies Awareness Month didto pagbuhata habung tuhan na maslug. Kay didto habung tuhan maslug ginmimi na laka-deklarar ngayon ini nga rabies free nga munisipyo kay pera na ka tuig nga wara. So may da kasi hini minimum kon pera ka years na siringhan hadto ni Doc Milay. So amoy niton gin work out nga mahideclare hira nga rabies free nga munisipyo. Pero iton aton probinsya ba nakalabay nga tuig di ba na aton interview ka na Doc Milay may ada pa kita duha last year 2022 to 2024 lima ba alarming, very alarming iton kay nasa ring iton WHO isala nga kaso rabies
1 million nga population ginkukonsiderar na nga alarming. Takay wala pa nga ni kita pag 500,000 pera na limahan 2024, 2022 to 2024 ngan duha last year. So dito ito nga mga pictures dito Doc Milay habungtuhan na Dolores adto na mga kabataan gin tutut doan na hira paano ba makalikay hiton rabies ngan nagkamay-ada hirahin poster making contest doon ira mga aktibidad slogan ngan poster making contest adton mga kabataan in igin na bulig. So nagparade hira poblasyon na maslug nagkamay-adahin haliputay nga programa ngan syempre nagkamay-adahin libre nga rabies immunization. Ngan may daliwat neutering adton gin pagpapisit. Mga kaayaman ngan mga kaudingan. So kaparte liwat iton hiton na kampanya para hiton rabies free nga munisipyo para daman diri magdinamo iton populasyon hiton rabies ngan hiton kaudingan ngan ayam. Tapos diri naman nagpapakaataman iton na iba. So iginduduso daman adton pagiging responsable nga mga pet owners. Congratulations nga dahadton LGU Maslug. Syempre adton provincial vet pangunguna ni Doc Milay na pinakadtuhira ngan masyadohin very supportive adton local government unit Maslug pamumuno ni Mayor Septemio Santiago nga na Vice Mayor Zacarias Santiago. Adton ira SB members na kadagihapon adton Office of the Municipal Agricultural Services pangunguna ni Municipal Agriculturist Dina Nuis. An ira MHO Dr. Manny Kabakang nagbuboroblig hira. So ini nga tanan in ginpapahugot para mahideklarar adton Maslug as rabies free municipality ngan para daman habugos nga Eastern Samar. Ngan syempre adton awareness ito na publiko waray sama kung paano makakalikay sakit nga rabies. Kasi pag maalakbatan ka, magpositibo rabies, iton tao ngan hiton hayop, 100% nga namamatay. So pag makitaan na sintomas, iton uding, iton ayam, sakit nga rabies, may na mga signs and symptoms, within 14 days, nasa ring hidok milay, mamamatay iton hayop. Pareho man daman hiton tao. Aton mga signs and symptoms tao hayop pareho daman. Salit giimportantihi talaga iton pagpapabakuna. Ang mga kaayaman, kaudingan, pabakunahin niyo maging responsable nga mga pet owners. Ako 23 nga bungto, aluag nga mga karatuan 43 minutos na nakalabay alas 2. Waray pa din aton local government unit nga nagpapatuman hiton 4-day work week. Waray pa. Pero adton iba nga mga LGU bugos nga Region 8 ngan sugad man mga departamento, mga opisina may na nagpapatuman. Adi naman nahibasahan ko ini nga pagtaga energy conservation protocol nga igpapatuman or ginpapatuman starting today kasi iton energy conservation. Nga tanan naman nga mga opisina, diri lang ani opisina pati kunta kita mga panimalay. Magtipid man kita hiton na kuryente, hiton na fuel kung may kita mga sarakyan. So igpapatuman hiton na DepEd may mga pitad para makatipid energy mga opisina hiton na gobyerno. Samtang padayon ining kasamukan dito naman Middle East. So iton DepEd kasi may nagpapakiana kung
Iton mga eskwelahan ba in sakop hiton 4-day work week. So iton mga opisina la, hiton DepEd. So magkakamay-adahin 4-day on-site work arrangement ha mga opisina hiton DepEd. Lunes nga dahiton Huwebes. Iton Biyernes work from home para hiton iba nga mga personnel. So kung may daman mga trabahoon, pwede di dahiton balay. Kay importante, kay kinahanglan, makumpleto kasi iton 40 hours a week. So ini nga patakaran na sa ring Sir Abner, nakita ko niya post. So tikang inihiton na DepEd gihapon, kinuha ni Sir Abner. Diri hinisakop, hini nga patakaran, iton mga eskwelahan. Di dahiton mga classroom ba? So magpapadayon iton regular nga klase ngan tuloy-tuloy para naman diro-diretsyon iton kahibaro iton aton mga estudyante. Total madali na kasi iton bakasyon. Ngan syempre iton 4-day work week ining pitad iton pinakatumong talaga hinino nga maibanan umubos iton konsumo iton kuryente pati na gasolina ha mga opisina hiton DepEd. So may dahini mga pitad igpapatuman pananglitan kung nagamit hiton aircon siguro hikita daman kung waray na nagamit i-off naman iton air conditioning unit. So kung waray tao, kung waray nagamit ngan mataghum na nga ni ihinay-hinay naman iton thermostat setting. Ngan mga official travel, paggamit kung pwede online, so diri na magta-travel pa para daman ang mga sarakyan, gasolina, ngan iton mga sarakyan, may dahini iton kanan na civil service for official nga gamit iton mga sarakyan. Labi na kung mga weekend, diri pwede. Iton mga gamit, iton mga pampubliko nga mga sarakyan, diri pwede. Iton mga personal, nga paggamit. Ngan sisiguradun iton DepEd, nga tuloy-tuloy, efficient iton serbisyo publiko para diri maapektuhan iton pag-aram hiton aton mga kabataan. Ayan, so nabaton na kay nagpapakian na upod ba iton pagklase haton 4-day work week diri ngayan. So didala hiton mga opisina, paggamitan aircon, sarakyan, pero hiton Friday kung may da mga trabahoon aada adton work from home para hiton non-teaching nga personnel hiton Department of Education. Thank you Sir Abner ha. Maupay na sayuran kita ba padayon pada maini nga pag inumintuhon hiton presyo hiton gasolina din ha aton syudad naglibot kita nakalabay nga Saturday pati na Friday ba may dapirano nga mga gasoline station nagpaumento na hadto na presyo na mga produkto petrolyo mga gasolinahan dinhi syudad na Borongan. Ngan base naman ha mga driver may dako nakaistorya bisan kanina an aton sinakyan nasiring hiya naabot na haharos sobra 60 pesos kada litro ang gasolina, ang pinakamahal ang diesel inabothin mga 88 pesos kada litro. Salit gida ko ini bisan ko na may dahad to panawagan adto Department of Energy nga igsumatad to nagpapaumento nga mga gasoline station bisan kon opisyal nga buwas pa tinikangan buwas nga adlaw pa iton presyo hiton gasolina. May dako kasi hinidaman didi hala daw. May dako hadto na save adton hala. Sige, buwas na nala ini talakaya kay may dahini starting tomorrow nga dahiton na masunod na nga mga adlaw kun pirala dapat adton ig-aumento han presyo han petroleum products. Pero sa ring pa man last week pala nagpa-aumento na.
Sige, kadugangan hini nga mga impormasyon na balita may pagisumpay hiton na coast cutting measures hiton aton na gobyerno may kalabutan hiton na paghihingulang darahiton na samok dito sa Middle East inigtatalakay natin na buwas. Kabarangay may dapakita 10 minutos pa ug sa magalas sa 3. Temporaryo ani kita maglilisensya para haaton na taramdan na Info Centrum Monday edition. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter, kabakyang naton di diha Master Control, Engineer Alcuina Baldonido, Ate Pen Pumida ini. Nasa ring dabang nga salamat nga nabantayan masunod nga segment an aton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na aton na oras sa 10 minutos pa antes an alas 3 para ang aton na news update. Eastern Samar State University Main Campus sa Borongan nakapatikin na 100% nga passing rate Pebrero 2026 sa PNLE. Graduatean ESU Borongan top 9. Ang detalye aton na balikan na natin report. Radyo Pilipinas Report. Nakapagtala 100% nga passing rate ang Eastern Samar State University ESU Main Campus ha Philippine Nurses Licensure Examination PNLE han Pebrero 2026. Base ha resulta nga ginpagawas ang Professional Regulation Commission PRC han Marso 6 nga tanan nga 32 nga examinees tikang ha ESU Main Campus ang malampuson nga nakapasar na sabi nga licensure examination para ha mga nurse. Ininan ikasyam nga sunod-sunod nga PNLE nga nakaangkon hin perpekto nga passing rate ang ESU Main Campus, pinagen suporta han College of Nursing and Allied Sciences han Universidad. Dugang pahini, may daliwat graduate han ESU Borongan nga nakasulod ha top 10 han nasabi nga eksaminasyon. Sumala ha PRC nakuha ni Noemi Abing Corrado ang ikasyam nga pwesto matapos makakuha 89.80% nga rating ha licensure examination. Ang kadaugan ni Corrado naghatag hindungog ha Eastern Samar State University nga nabugos nga probinsya han Eastern Samar. Hanasudnod nga level, 44.24% land passing rate, kundi in 3,611 laha kabugusan nga 8,162 examinees sa bugos nga nasod ang nakapasar nga nahimo nga rehistrado nga nurse. Nagpaabot naman hinmapaso nga paglamano ang pamunuan han ESU nga ginpapangunahan University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ha mga bag-o nga rehistrado nga nurse ngan ginaghatira nga magpadayon ha pagserbisyo nga may kausayan, kaluoy nga dedikasyon para hanasod. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang sagka kita hapan rehiyon nga balita, duhang LGU nga nasa nga regional office sa Eastern Visayas, magpapatuman hin 4-day work week para makatipid ha kuryente. Igpapatuman ha duha nga gobyerno lokal ha Eastern Visayas ang upat ka adlaw nga trabaho kada semana kumu pagsunod ha sagdon ha na gobyerno nga magtipid hin kuryente habot nga inihan kasamukan ha Middle East. Magtitikang yan ang Lunes sa Marso 9 na pagpapatuman han 40-hour work week ha LGU na Maasin City, Southern Leyte. Pinaagi inihan Administrative Order number 25. Na pagsulod han mga empleyado han LGU Maasin inin kada Lunes tubtub Huwebes la. Pero haupat ka adlaw nga pagsulod nira magtitikang atun ira trabaho alas 7 han aga tubtub alas 6 gabi para base maging 40 hours 40 ka oras lagi hapon atun ira trabaho ha usa ka semana. Ginklaro naman han LGU Maasin nga Administrative Order number 25 para ha mga empleyado lahan gobyerno lokal nga diri sakub adton mga barangay officials. Amuliwat ang bubuhaton han LGU San Isidro Northern Samar kundin Lunes tubtub Huwebes gihapon atun ira pagsulod ha trabaho.
Tikang alas 7 aga, tubtub alas 6 na gabi. Pero haduha nga nasabi nga LGU magiging abrido lagi hapon ang mga opisina parahan panlawas, public safety, ngan emergency response. Magpapabilin gihapon nga abri ang opisina han City Environment and Natural Resources Office sa syudad han Maasin. Ang mga empleyado naman na DOT-8 magtatrabaho gihapon hinupat ka adlaw halsa ka semana kundiin magtatrabaho hira kada alas 8 han aga ngadto alas 7 han gabi tikang Lunes ngadto Huwebes. Ang mga nasabi nga opisina magiging non-working day ang Biyernes. Panuyo nira nga maibanan ang konsumo ha kuryente han ira mga opisina. Labi na yan nga nagtitika grabe ang sitwasyon ha Middle East nga nakakaapekto ha supply hiton lana. Samtang sagka naman kita ha nasyonal nga mga balita ha oras nga 4 minutos paug sa mag-alas 3. Naghatag naman hingin pahimangno adto na Department of Labor and Employment kon DOLI ha mga pribado nga kompanya nga maghimo-liwat hira magapatuman hin work from home ngan compressed work week. Sugadhan na 4 ka adlaw nga trabaho kada semana. Kumupag-andam ha posible nga epekto han tensyon ha Middle East ha ekonomiya han nasod. Sumala ha DOLI ini ang pipirang importante nga pahinumdum. Alternative work arrangement tikang pahan 2004 ginuundong na ini nga base makatipid adton mga employer ha gasto nga na maminusan ang pamasahe ngan oras ang biyahen mga trabahador. Kinahanglan na may ada pagkasarabutan ang management ngan mga trabahador, proteksyon ha benepisyo ngan sumalakan Attorney Alvin Corrada han Bureau of Working Conditions, importante nga maabot gihapon ang target nga oras ang trabaho sulod sa kasimana samtang ginpapanalipdan adton kaupayan han nga tanan nga panig. Samtang una nga batch ang mga OFW tikang UAE nakauli na. Persian Gulf ngan Strait of Hormuz gindeklarar nga war risk operations area. Nakauli na ha Pilipinas ang 33 nga overseas Filipino workers nga apektado han repatriation tikang ha United Arab Emirates. Ini nga aksyon indarahan padayon nga kasamukan habot nga han US, Israel ngan Iran ha Middle East. Sumala ha Department of Migrant Workers naglanding ang Emirates Airlines Haninoy Aquino International Airport kagabi alas 9:59. Lakip ha 33 nga nakauli ang 4 nga minor de edad upod ang isa ha duha nga nahireport nga nasamaran. Personal hira nga tinapo ni Hans Leo Kakdak, Secretary han DMW nga ni Patricia Yvonne Kaunan, labaw nga opisyal han Overseas Workers Welfare Administration. Samtang 2 minutos pa antes an alas 3. Antes sa bumiyahe ngadtuhan New York kay Estados Unidos, pinangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iba-ibang aktibidad hanasod, partikular para han katalwasan aton mga kababayan ha Middle East. Adi aton na pamatian ang report. Naging aktibidad ini hanaton na Presidente March 2 nga da 6. Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, Martes, March 3. Nagpatawag ng cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay tinalakay ang mga hakbang kung paano matitiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Kasunod ito ng pagsiklab ng gulo sa Middle East. Pagkatapos napulungan ng mga miyembro ng gabinete ay humarap ang Pangulo sa mga mamamahayag. Dito ay iniulat ng Pangulo ang mga hakbangan ng gobyerno para sa ating mga kababayang apektado ng gulo, kasama na ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Araw din ng Martes ay malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos, sina Pangulong Lee Jae-myung at ginang Kim Hye-kyung ng South Korea sa Palasyo ng Malacanang. Ang Korean President ay nagpunta sa bansa para sa isang state visit. Isang 21-gun salute ang isinagawa kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng dalawang bansa na sinundan ng pag-inspeksyon ng dalawang leader sa honor guards at pagpapakilala sa mga kasapi ng kani-kanilang delegasyon
sa mga pangulo. Sinundan ito ng exchange and presentation ng mga nalagdaang kasunduan at joint press statement at pagkatapos nito ang bilateral meeting. Miyerkules, March 4, humarap si Pangulong Marcos sa Philippines-Korea Business Forum. Dito ay pinatitibay ang kooperasyon sa kalakalan ng Pilipinas at ng South Korea. Nananatiling isa sa pangunahing trading partner ng Pilipinas sa South Korea na kumakatawan sa 7.9% ng kabuuang importasyon ng bansa. Samantala, umaabot naman sa 72.09 milyon ang mga ipinadadalang produkto ng Pilipinas patungong Korea noong Disyembre lamang na nagpapakita ng malakas na paglago sa mga sektor ng semiconductor, electronics, automotive at agrikultura. Huwebes, March 5, nag-inspeksyon sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Presidential son Dini Marcos sa bagong Kamuning Footbridge at Bus Station. Sa inspeksyon ay inakyat din ng Pangulo at ng unang ginang ganon din ni Vini ang lumang footbridge na una ng binansagang Mount Kamuning Footbridge. Sa statement ng Pangulo, pagkatapos ng inspeksyon, sinabi nitong ramdam na ramdam ang paggalaw ng lumang footbridge na ay ipatatanggal na sa mga susunod na araw. Sabi ng Pangulo, maligaya siya sa pagkakaroon ng bagong Kamuning Footbridge at bus station na una ng target na tapusin sana sa loob ng 6 na buwan, subalit kinayang tapusin ng 4 na buwan. Nasa kabuang 87 million pesos ang ginugol na halaga para sa nasabing proyekto. March 6, Biyernes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang launching ng trabaho at negosyo sa Mall of Asia. Dito siniguro ng punong ekutibo na lalo pang palalakasin ng kanyang administrasyon ang mga programang makapagbibigay ng hanapbuhay para sa mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng mas pinapaigting na employment program ng gobyerno ay mas nailalapit sa mga tao ang trabaho at oportunidad. Katulad na lamang anya noong isang taon, iniulat ng punong ekutibo na nasa may 2,300 mga job fair ang ikinasa sa buong bansa. Mula sa nasabing bilang ng job fairs ay umabot sa 74,000 na job seekers ang agad-agad na naging employed. At para sa taong ito, nasa 47 ang mga job fairs ang naisagawa at mula dito ay nasa 2,400 ang hired on the spot. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Ako naman si Alvin Baltasar ng Public Affairs Division para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Amod to kabarangay, ang aton news update. Haoras nga 2 minutos na ang nakalabay halas 3. At ipen pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may